Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon tungkol sa mga binibenta online sa Facebook na mga nahukay daw ng mga treasure hunters na mga kagamitan or antigong gamit katulad na lamang ng sinasabing Chinese jars na kapanahonan ng Ming Dynasty or antique daw na jars na binenta ng mga treasure hunters dito sa mamang ito dito sa video, kaya panoorin natin ang video ito. Dayo muna tayo sa Consolacion, Cebu, kung saan inilapit din sa amin ng real estate agent na si Jessie ang banga na mahigit 200 taon na raw ang tanda. Sabi nila sa kanino ninunuan pa nila to. May disenyo itong dragon. Nako, itong ganitong modus, ganyang disenyo ay hindi yan original. Kung tingnan nyo ay hindi gumagawa ang Chinese ng disenyo na ganyang klaseng bulaklak na sunflowers. Ang bulaklak ng Chinese ay pwede yung kahoy sa Japan o bulaklak sa Japan na yung mga sakura na itsura, hindi ganyan. At ang ginagamit ng mga Chinese noong Ming Dynasty sa paggawa ng pottery ay porcelana. Porcelana na produkto na kaagad at kulay puti, at ang kulay ng mga disenyo na nilagay ay kulay blue, minsan kulay green at may halong pink. Pero hindi ganyan na purong clay lamang na galing lang dito sa Pilipinas. Kaya meron kagad ako 90% na paniniwala na bogus ang isang ito at peke. Kaya panoorin natin ang buong video ito. Bulaklak, nabili raw ito ni Jessie mula sa Zamboanga del Norte, mula sa isang nagpakilalang miyembro raw ng isang tribe na nakilala lang niya sa Facebook. In-invite niya ako kasi marami mga Japanese treasure markings. May interest ako sa treasure hunting nga. Pinuntahan namin yung mga site. Bukay kami doon. May nakuha kami ng mga items. Sabi niya na baka gusto hilig mo ng mga jar. May kakilala ko. Sabi ko, oo. Patay na. Tapos pinuntahan namin. Eto, nakita ko itong jar. Ay, okay ah. Parang malaki yung value nito ah. Hindi okay yan. Kasi yung tingnan nyo, ang antique ay hindi na makintab. Yan ang kintab-kintab, nakabarnis pa yan. Katulad yan ng nabili ko na jars na may disenyong dragon noong piyesta dito sa lugar namin. At ang halaga ay 1,000 lang, 1,200. Ang halaga, dalawa yung binili ko. Kasi maganda nga ang pagkagawa, may dragon. Pero ganyan na disenyo, kaya sa tingin ko niyan ay piki talaga yan. At ang halaga niyan ay hindi umabot ng 2,000. Kaya nako, na budol-budol dito si Jessie. 15,000 ang bili niya. Gumastos pa siya ng pamasahe sa mga nagbenta nito. Atin muli panoorin ang video. Dragon pa. Ginagamit to sa mga kasalan, yung nilalagyan nila ng rice wine. Ang unang alok daw sa kanya sa banga, 200,000 pesos. Pero kinalaunan, pumayag din sa kanyang offer na 15,000 pesos. Sabi na nga, kailangan ko talaga yung pera. Paiyak pa yung mayari. Lumakas daw lalo ang kutob ni Jessie na antigo ito. Naniniwala ako, lalo na nung nasa biyahe kami, tapos sabi ng mga tao, lalo ng mga matatanda, may gustong bumili 50,000. So sabi ko, hold muna. Ibibenta lang daw ito ni Jessie sa halaga 1.5 million. Wow, jackpot. Jackpot to kung nabenta ng 1.5. Ngayon, kahit hindi ako eksperto sa ganyan, pero dahil sa nakikita ko ng ganyang mga disenyo, ay mabibinta lang yan ng pinakamahal siguro 2,000 pesos. Kasi pagbilhin mo yan sa mga piyesta, ay mabili mo lang yan ng 1,200, 1,300, ganyan. So, benta mo ng 2,000, pwede. Pero 1.5 million, yan ay suntok sa buwan o yan ay isang fantasya lamang. Kaya medyo malakas na ang kutob ko na iiyak dito si Jessie sa ending ng video ito. Pesos. Pag hindi na aabot ng 500,000, hindi ko bibenta. Kasi may pinag-iipunan ako para negosyo. At doon ko ilalagay yung investment ko. Okay, ang itong susunod natin na bigyan ng reaksyon na itong tinatawag natin na gold certificate
Morgan dollar bills, paper bills na may halagang billion pesos sa ating next episode. Antabayanan yan. In the meantime, patuloy tayo sa kwento ni Jessie at ang kanyang antigong Ang antigong banga na isinanla naman kay Jessie na nabili niya sa halagang 15,000 pesos. Inilapit namin kay Jobers Bersales, anthropologist at head curator ng University of San Carlos Museum sa Cebu. ngayon. Tapos ngayon si Jessie kasi itong si Jobers Bersales nagtrabaho sa San Carlos Museum sa Cebu. Diyan ako nag-graduate, diyan ako nag-aral sa San Carlos, Cebu. At ang museum na yan ay nasa loob ng San Carlos University sa San Siangco, and then sa kabilang kalye yan ang kalye ng itong merong mga bars na diyan nagiinuman at maraming mga yung panggabing mga babae, yung Kalye Hongkera. Sikat yan na kalye sa sa Cebu ang Hongkera kasi paggabi ay parang parang ermita. Kaya ang San Carlos University ay malapit diyan. Ngayon, atin muna pakinggan ang sinasabi ng anthropologist na ito. Kasi eksperto ito sa history sa Pilipinas. Kasi ng artistry ng Pilipinas, hindi gawa-gawa. May cosmology, may ritual na nangyayari among our indigenous communities. Design niya does not match the things na napag-aralan namin. Ang lugs niya masyadong malaki. May sunflower pa. Hindi naman talaga. Natatawa si bakit daw may sunflower? Yan nga ang sabi ko kanina. Bakit may sunflower dyan? Hindi ko magamit ng sunflower ang mga Chinese. At bakit may dragon? Kung sa sa eyepiece, kung sa mga ninuno pa yan ng mga eyepiece, yung mga ETA, yung mga manubo, mamanwa, ay wala silang pinaniwalaan na dragon. At hindi ganyan ang tribal design. Ang tribal design ay dapat yung geometric shapes katulad ng rectangle, triangle, circle, ganyan ang mga disenyo ng mga nitibo noon. Hindi ang ganyan na sophisticated na sunflower. Pino ang sunflower or Chinese. Very poor copy of Chinese na mga jars. Si Jessie, maaaring nabiktima raw ng scam. Ang tradisyon ng pagbenta ng mga fake sa Pilipinas ay matagal na. Nag-a-attempt na ibenta ito para lesson learned ito para sa mga mahilig mangkolekta. Kaya dapat ipasuri niyo muna sa mga expert bago niyo bilhin kung ano mang binibenta sa inyo na tulad ng ganyan para hindi kayo sayang yung ang halaga niyan 1,000 lang yan. Tapos binili niyo ng 15,000, sayang yung pera niyo. Sayang na sayang. Kaya yan ang sinasabi na little learning is very dangerous. Kaya palaging magtanong sa mga eksperto. Labas na antique at consider siya valuable. Illegal yan. Hindi ako kontento sa sinabi niya. Ito, I think ibibenta ko na siguro kasi medyo malaki yun sa bahay. Tapos maliit lang yung space sa bahay. Sinubukan naming kontakin ang nagbenta ng banga kay Jessie. Sa pamagitan ng isang statement, pinanindigan nitong antigo ang ibinenta niyang banga. Pwede na palang ireklamo yung nagbenta kasi nakontak na ini-scam nila yung pobreng tao. Dinadala pa yung pangalan ng mga indigenous people ng mga eyepiece groups sa pagbibenta nitong mga binili lang nila sa bangketa. Kaya kay Jessie, siguradong mabenta niya ito sa halagang 5,000 lang sa maluko din. Kasi kung alam nila kung magkano talaga ang presyo niyan sa gumawa, ay hindi talaga yan mabili kahit 3,000. Nasa 2,000 lang yan ang pinakamalaking halaga niyan.
ang sumuri naman sa isinanlang US Federal Reserve Bonds. Okay, ito yung susunod natin na episode. Mas maganda ito kasi dito nga sa Surigao del Sur natagpuan ang kagaya nito na sabi nila original daw, at nakita ko yung isang note or isang papel na may markang gold certificate. Yun ang Morgan Gold Certificate na bawat piraso noon ay merong $200,000 at merong $100,000. Kaya bilyon-bilyon nga. Isang note lang, isang papel lang ay halaga na yon na milyon-milyon pesos. Isang papel lang. Pero merong hindi magandang balita. Kapag nakuha nyo yan ay hindi maganda. Kasi yan ay pag-aari ng gobyerno ng Amerika. Tinatawag na federal notes. Kaya bawal i-transact. Only the federal government of America ang pwedeng mag-transact ng kanyang mga notes. Okay, so iwan ko kayo ng mga lessons to learn na huwag magpaloko sa mga manluloko. Magtanong palagi sa mga eksperto bago bibili ng mga bagay na hindi nyo alam. Okay, hanggang sa muli mga ka-TH. Maraming salamat. God bless you all.